Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo about naman to kay Chandrel Casimero Cuadro alas Angas ng Pinas. So, ang video ito ay mula kay Jason N. So, meron itong pamagat na nakatani nagsalita. Inoue duwag kay Casimero, Misayuki na puno na kay Inoue. Prank ka na. So, Diyos ko, ano naman to, men? So, bago natin simulan, Jason N, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkaagawin. Panandiyahay na agad na pabagat ng video ito. Nakatani, nagsalita. Inoue duwag kay Casimero, Masayuki na puno na kay Inoue. Prank ka na. So, alam naman natin may napabalik na ngayon na 1 year suspension daw ni Cuadro Alas sa Japan. So, syempre, kapag 1 year suspension, ewan ko kung totoo yun ha, pero kapag katotoo yun, so hindi nga siya makakalaban sa Japan. So, may chance si Inoue or medyo makakaiwas na naman si Inoue kay Casimero. So, alam nyo na. So, again, Jason N, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Subscribe. What's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, kasalukuyang Japanese promoter ni former 3 Division World Champion Chandrel Casimero na si former World Champion Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion ay nagsalita na patungkol sa binitawang banat ng kampo na ito ni Japanese superstar na Oya Inoue na parang binibaby talaga ng gusto si Inoue. Parang ayaw talaga nilang pagtagpuin ni Cuadro Alas. Sa pangunguna ng Japanese promoter nito na si Mr. Hideyuki Ohashi. So mainit ngang banat nito mga idol sa naging impresibong panalo ni Angas ng Pinas sa bansang Japan kontra sa American-Mexican fighter Saul Sanchez via first round knockout. Kung saan nga Anyways, congratulations kay Cuadro Alas Angas ng Pinas. So, proud kami sa iyo mga Pilipino. So wag mo nyo nang pansinin yung mga kritiko mo at yung GMA News, di ba? Kasi syempre si Cuadro Alas nalulungkot siya eh. Kasi imbis daw na i-congratulate muna siya, mas inuuna pa daw yung some kind mga ibang balita, di ba? Or yung mga pwedeng magpababa sa kanya. Like, men, akala ko ba proud tayo sa mga kapwa natin? Parang ngayon, iba na eh. Parang proud na tayo sa sa mga banyaga eh. Diba? Ang magandang panalo na ito ay hindi pa rin naging sapat na ayon sa kampo ng undisputed super bantamweight na birada nga ng mga ito sa kanilang bagong inilabas na banat sa ating kababayan ay nawalan na naman daw sila ng gana na para pa lumaban kay Casimero na ayon puro talaga palusot sila eh. Nawalan talaga ng gana or di nyo na lang talaga gustong lumaban. Kasi kung tutuusin, pwede nyo naman patahimikin sa Casimero agad eh. Diba? Labanan nyo. Tapos kapag natalo nyo, tapos. Bakit pinapatagal nyo pa? Puro excuses. I will not accept a TKO victory for someone over the weight limit and guarantee that we will not face such opponents. Siguro, sa usaping ganyan na overweight, nasa sa kanila na yun. Na ayaw talaga nilang makalaban kasi wala, tinuloy pa rin yung laban ni Casimero doon kay Sanchez eh. So kung yan yung problema ni Sir, bakit ba kapag ihaharap nila si Casimero kay Inoue, hindi mapuspusan ng training yan? Of course, aabutin talaga niya ng tamang timbang. Diba? So kung edi pagbigyan nyo, kung talagang hindi kayo tapos kay Casimero, tapos kapag ka mag-overweight, edi ayun, may rights kayo na hindi ituloy. Diba? Pero huwag niyong i-judge agad kasi malay natin. Hahabulin talaga ni Casimero. Yan yung pinaka-dream match niya eh. Si Inoue tapos hindi niya hahabulin yung timba. Or siguro natatakot lang kayo. sa dahilan ng mga ito ay dahil sa nahihirapan si Angas ng Pinas na kunin ang weight limit. Kung kaya't nagpasya ang mga ito na tuluyang wasakin ang potensyal na laban kay Cuadro Alas. Nadagdag pa ng mga ito ay maraming nakahilerang mga boksingero na posibleng makakalaban ng kanilang alaga. Well idol, rito na rin ay nagsalita na si Masayuki Ito sa mainit na naging banat ng kampo ni Oya Inoue na ayon sa komento nito na ibinahagi ni Pinoy boxing prodigy
Nasa kabila umano ng kapiguan ni Casimero na makuha ang weight limit, ay pinuri pa rin Despite being disappointed by Casimero's failure to make weight, still praised Casimero's power and speed following his first round knockout wins against Saul Sanchez. Tama. I think yung sa overweight is konti lang naman yung, ewan ko kung gaano kalaki yung ikinalaman nun. Though admitted talaga tayo doon ang nag-overweight talaga si Casimero. Pero kung yan yung gagamitin ng kampo nila Inoue na parang pang ano nila na, oh, ayaw namin ng overweight, ayaw namin ng overweight. Parang napaghahalataan din. Para sa akin lang naman. si John Rel Casimero sa kanyang pinamalas na lakas at bilis at sa pinakitang laban na first round knockout kay Saul Sanchez. Na tila ang left hook ni Cuadro Alas ay isang banta para sa halimaw ng Japan. Di ba? Left hook as the real threat to Naoya Inoue. I think ito lang naman yung kinakatakot nila. Ginagamit lang nila na excuse yung overweight. Kasi yun nga I think para sa akin if ever ikakasa nila yung Inoue Casimero. Of course, hahabulin ni Casimero yung weight na yan. Diba? Huwag na puro reason. Kasi kahit sabihin natin na hindi nag-overweight si Casimero dito kay Saul Sanchez, hindi nyo pa rin naman ihaharap si Inoue kay Casimero Dahil nga dito, takot kayo dito sa left hook. Palusot pa Napag-amin din nito mga idol ay walang katiyakan na kung tatanggapin ba ng kampo ni Inoue na tatanggapin ang hamon ni Casimero sa kanilang bata na pagkatapos ng issues sa weigh-in. Na ganun pa man mga idol ay sinabi na rin ni Mr. Ito ay kanyang susubukan na para ayusin ang sinasabing labang Casimero kontra Inoue. Na ibig sabihin na rin mga idol ay tila gagawa ng hakbang si Masayuki Ito na para muling mapag-usapan ang mainit na laban na ito. Nabirada na rin yan lang naman yung pinaka-inihintay talaga natin I think pati mga Hapon, pati tayo mga Pinoy, yan yung pinakaabangan natin. ng karamihan ay kung timbang lamang ang kanilang ginawang dahilan na para tuluyang umayaw sa laban kay Casimero ay marami pa rin sa mga boxing fans ang hindi naniniwala na sadyang takot lang daw ito kay Casimero. So ganito lamang kasi kasimple yan mga idol na halimbawa na maikasa ang labang ito ay pwede naman sila magbigay ng patakaran ang kampo ni Inoue sa kampo ni Casimero. Tama. Na dapat sa takda ng weigh-in ay makuha lahat ni Casimero ang kanilang hinihingi at kung hindi makuha ay magbaback out na lamang sila. Bagay Diba? Puro reasoning lang sila kasi baka kapag gano'n, mapasulo sila. Magulat sila na, uy, kagipar, nakuha ni Casimero yung timbang good luck na tayo dito. Takot lang kayong madungisan yung nyo naman na sinabi na rin ni Casimero ay kung si Inoue ang kanyang makakalaban ay talagang maghahanda ito ng husto. Yun. So dati pa namang patakaran Diba? So sino ba namang tanga na boxer na yung dream match niya hindi niya paghahandaan talaga, diba? Ay nako. Kala mo naman talaga sobrang laki ng tawag dyan, overweight ni Casimero nung time niya Sanchez. I know for sure talaga gagawan talaga to ng paraan ni Casimero. Like siguro after nila magkasundo, wala talaga puspusan talaga yung pagpapaano ng timbang nito Nagpapalusot lang talaga sila. din ito mga idol ng kampo ni Naoya Inoue na kung lalagpas sa timbang ang mga nakakalaban nito ay kanilang ikakansila na sinabi nila ito kay Fulton, Nery, Tapales at Duheni. So base naman mga idol sa binitawang salita ng kampo ni Inoue ay tila binantaan daw nito si Junto Nakatani na para bang wag na rin labanan si Casimero kung sakaling sumampa sa 122 na kung maganda ang may papakita ni Casimero sa bawat laban na ang banat nga kasi na ito mga idol ni Casimero sa kanya ay gustong makalaban ni Cuadro Alas si Nakatani ay naisulat sa bansang Japan. Subalit ayon naman sa karamihan ay mas matapang si Nakatani kumpara kay Inoue. Narito nga'y ginawang basihan ay hinamon ito ni Nakatani ng isang laban sa 122. Subalit Si Inoue kasi, pinapangalagaan niya din talaga kasi yung yung record niya. I don't know lang talaga if yung kampo lang ba talaga ni Inoue yung ayaw si Cuatro Alas. Kasi I think si Inoue parang
Parang gigil naman talaga siya kay kay Cuadro Alas. Or I don't know. Ayon kay Inoue ay marami nga raw ito na dahilan na kesyo labanan daw muna ni ganito si Superman at bago siya haharap. So ayon na rin sa karamihan ay ang panga ni Inoue at Sanchez ay sadyang maselan kung tatamaan ng suntok ni Angas ng Pinas na rito nga'y may paglalagyan daw talaga. Ayun na po. So, yun lang naman mga kanoy. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yeah, that's it. Again, video yun ay mula kay Jason. And supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, malinaw pa sa klaro yun. Ano yun? Overweight issue. Kasi sabihin na natin na nagkamali si Cuatro Alas doon. Pero I think kahit na para sa akin talaga, kahit na hindi mag-over si Casimiro, I think hindi nila ihaharap si Inoue. Kayo ba guys, naniniwala ba kayo? Tapos 1 year suspension pa. Ano yun, parang play safe agad. Pwede lang naman 6 months, 3 months. Diba? Bakit 1 year agad? Parang gusto nilang lumpukin eh. Diba? Wala talaga, iniiwasan talaga nila si Cuatro Alas. Kasi para sa akin, if kaya talaga nila si Casimiro, bakit hindi nila ikasagad? Diba? Kung wala silang kinakatakot or kung confident sila sa lakas ng alaga nila, diba? Pero ganyan ngayon na porket nakakita kayo ng butas na, overweight. Tapos bigla kayong na hindi namin ihaharap si si Inoue niyan kasi boy overweight yan eh. 2024 na ngayon, sino pang maniniwala sa mga ganyang palusot, di ba? Pwede naman nilang sabihin Cuatro Alas yung hindi nga nag-overweight, hindi nga namin ihaharap si Inoue, ngayon pa kaya na nag-overweight. Pwede naman ganun na pagkasabi, di ba? Marunong lang talaga kayo umiiwas eh. So yun lang naman guys, kayo ba guys, do you think if ever na hindi nag-overweight si Casimiro this fight kay Sanchez, do you think ba ihaharap ng ihaharap ng kampo ni Inoue si Inoue kay Cuatro Alas? Do you think ba? Comment nga kayo sa baba kung do you think ihaharap nila. Kasi I think itong bangayan ng Casimiro Inoue, sobrang tagal na nito eh. 'Di ba? Bakit ngayon lang? May mahanap lang talaga May mahanap lang talaga na dahilan eh. Pero wala eh. Para sa akin talaga, kung gusto talaga nilang matapos na to eh. Kasi I think yung Casimiro Inoue, hinog na siya eh. 'Di ba? Ano pang pinapahinog nila? Pero na lang siguro kung tama yung sinabi ni Sir kanina na natatakot sila dun sa ni Casimiro. 'Di ba? Wala eh, binibaboy nila ng masyado eh. So, yun lang naman. Again, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Jason and Filipino AC. Like, comment, share, subscribe. Filipino AC self.